Hi guys! May bagong lesson na naman tayo. That is grade 5 math, quarter 3, module 1. Visualizing percent as fraction, decimal, and ratio. Okay, so i-review lang natin ng konti. Ano yung example ng percent? Okay, ang example ng percent is gaya nito. 1%, 5%, 10%. So, ito yung tinatawag nating percent. Meron siyang percent sign. Ano naman yung fraction? Ang fraction is gaya nito. Merong numerator at denominator. So, for example, 1/2, 2/4, 3/5. Okay, so ito yung tinatawag nating fraction. Meron siyang numerator at denominator. Ano naman yung decimal? Ang decimal is 0.5, meron siyang decimal point. Ano pa? 0.75. Ito yung mga tinatawag nating decimal. Meron siyang decimal point. Ano naman yung ratio? Ang ratio is gaya nito. 2:3 and 4:6. Ito yung tinatawag nating ratio. Okay? So, yun ang kaibahan nilang apat. Ang kaibahan ni percent, ni fraction, ni decimal, at ni ratio. So, ito yung percent, ito yung fraction, ito yung decimal, at ito yung ratio. Alam nyo ba na itong apat, si percent, si fraction, si decimal, at si ratio is related sila sa isa't isa. Okay? So, maybe different sila sa inyong paningin, pero they have the same value. Para mas maintindihan pa natin ang ating lesson, meron tayong example dito. 3 of Pedro's friends went to his house to play tumbalata. Pedro's mother prepared pizza for them to eat. She sliced the pizza into 4 equal parts, and each of them got 1 part. How many parts does Pedro's friend have taken? Express them in terms of ratio, fraction, decimal, and percent. Intindihin muna natin ang ating problem. Okay, so si Pedro daw, ang kanyang 3 kaibigan is pumunta sa kanilang bahay para maglaro sila ng tumbalata. So ngayon naman, ang mother ni Pedro, nag-prepare siya ng pizza, o sana all, ganito lahat ng mother, no? Nag-prepare siya ng pizza para sa kanila ni Pedro at sa kanyang friend. So, ang ginawa ng mother ni Pedro is in-slice niya yung pizza into 4 equal parts. Okay, so kada isa sa kanila nakakuha ng isang part. So ngayon, ang tanong natin, how many parts? Ilang parte ba ang friend ni Pedro? Ilang parte ba ang nakain sa friend ni Pedro? Okay, so alam natin na ang friend ni Pedro is 3. So ngayon is i-visualize natin siya para maintindihan natin. Okay, so gumawa tayo ng pizza. So of course, ang pizza is a circle pero hindi perfect circle, di ba? So hayaan nyo na yan siya. Tapos in-slice ng kanyang mother sa 4 na equal part. Okay, so ngayon, ang kanyang friend is 3. So, ibig sabihin, kasi kada isa sa kanila is merong isang slice, ibig sabihin, so 3 ang nakain nila kasi 3 ang friend ni Pedro. Okay, so 3. So, ngayon, itong ating pizza is gagawin natin siya or i-visualize natin siya into percent, fraction, decimal, and ratio. Okay, so ito na yung given natin. Na-visualize na natin ang ating given. Okay, so dahil na-visualize na natin ang ating pizza, so ngayon, ilalagay natin siya sa ating ratio. Okay, kapag ratio, i-count natin kung ilan ang shaded part kasi ito yung nakain ng friend ni Pedro, and since 3 ang kanyang friend, so 3 part ang nakain ng kanyang friend. Okay, so ilang shaded part meron tayo? 1, 2, 3. Okay, so meron tayong 3 shaded part is to ilang equal parts? 1, 2, 3, 4. 4 equal parts. So ibig sabihin, ang ating ratio is 3:4. Okay? So, uunahin mo ang shaded part, tapos kung ilang equal parts. Kaya 3:4. Dahil ang shaded part natin is 3, or 3 parte ang nakain ng friend ni Pedro, tapos 4 na equal parts. Okay? So, ang ratio natin is 3:4. Kapag sa fraction naman tayo,
So, sa fraction tayo. Ang shaded part natin is ang ating numerator. Okay? So, ang shaded part is, of course, 3. So, 3 ang ating numerator over ilang equal parts? 4. So, 3 over 4 ang ating fraction. Okay? So, punta tayo sa decimal. Kapag decimal ang hahanapin natin, titingnan natin ang ating fraction form. Ang ating fraction form is 3 over 4. So, ang gagawin natin para makuha natin ang ating decimal form, i-divide natin ang ating fraction. I-divide natin ang numerator sa ating denominator. Okay, so i-divide natin si 3 kay 4. So, 3 divided by 4. Okay, so 3 divided by 4, hindi pwede kasi mas malaki si 4. So, ibig sabihin magdadagdag tayo ng decimal point tapos dadagdagan natin ng 0. Dahil naglagay tayo ng decimal point dito, maglagay din tayo sa taas. Okay? So, ngayon, i-divide na natin si 30 kay 4. So, 30 divided by 4 is equal to 7. Okay, so ilagay natin si 7 sa taas ni 0. So, 7 times 4 is equal to 28. Subtract. 30 minus 28 is equal to 2. And then, meron pa tayong 2. So, magdadagdag ulit tayo ng 0 dito. Pagkatapos, i-bring down natin. Okay, so meron na tayong 20. 20 divided by 4 is equal to 5. 5 times 4 is equal to 20. Subtract. So, 20 minus 20 is equal to 0. Okay, so ibig sabihin, ang decimal form natin is 0.75. Nasundan nyo ba? Again, para makuha natin ang decimal, ang ating fraction ang ating titingnan. So, ang ating numerator i-divide sa denominator. Kung ano yung sagot, yun ang decimal form natin. Okay? Okay, so gaya ng intro natin kanina na kapag titingnan mo sila, magkaiba sila. Pero they are the same. They have the same value. Okay, so itong si 3:4, si 3/4 at si 0.75, meron silang magkaparehong value. Okay, punta naman tayo sa percent. Si percent naman, kung si decimal kanina is kay fraction tayo tumingin, ngayon si percent is kay decimal naman tayo titingin. Okay, so ang decimal natin is 0.75. Para makuha natin ang ating percent, ang gagawin natin, si 0.75 is i-move natin ang ating decimal point going to the right ng 2 beses. Pagkatapos, okay, i-move natin siya ng 2 beses. So, 1, 2. So, ngayon, si 0.75 is naging 75 na kasi nandito na ang decimal point natin. Pagkatapos natin siyang i-move, lalagyan natin siya ng percent sign. Okay, so ibig sabihin pala, si percent natin is 75%. Or, meron pa tayong isang paraan. Si 0.75, i-multiply natin kay 100. So, 100 times 0.75. So, 5 times 0, 0. 5 times 0, 0. 5 times 1 equals 5. 7 times 0, 0. 7 times 0, 0. 7 times 1, 7. Okay, so 1, 2, 2 0. Bring down 5 and bring down 7. Okay, so meron tayong isa, 2 decimal place value. So, maglalagay din tayo dito sa baba. So, 1, 2. Okay, so andito na ang decimal point. So, ibig sabihin, ang sagot natin is 75%. Ayan. So, kahit saan dyan, of course, mas madali itong i-move natin ang decimal point to the right ng 2 beses kaysa sa i-multiply natin. Diba? Gaya nito. Si 0.75, kapag i-move natin ang decimal point ng 2 to the right, so 1, 2, of course, ang sagot is 75, tapos lagyan ng percent. Okay, so ganyan lang siya kadali, di ba? Isa lang yung given natin, pero nabigyan na-visualize natin siya into ratio, pagkatapos into fraction, into decimal, at into percent. At take note, equal silang 4. Okay, so I think naintindihan natin kung paano tayo mag-visualize ng percent as fraction, decimal, and ratio. So ngayon, sasagutan natin itong 2 given natin dito, okay? I-express natin siya into ratio, fraction, decimal, and percent. Okay, so dito sa first figure natin, okay? So i-count natin ang
equal parts. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 10. So, ngayon, i-visualize natin siya as ratio. Again, ilang shaded part meron tayo? Isa, dalawa. Okay, so meron tayong dalawang shaded parts. So, 2 is to ilang equal parts? 10. So, ibig sabihin, 2 is to 10 ang ating ratio. Okay, so punta tayo sa fraction. Dahil 2 is to 10 ang ating ratio, automatic ang ating fraction is 2 over 10. Okay, so 2 over 10. So, ngayon, si decimal. Si decimal, again, titingin tayo kay fraction. So, si fraction, i-divide natin si 2 kay 10. Kapag i-divide natin si 2 kay 10, ano yung sagot? Okay, so pwede nyo siyang i-divide sa inyong mga papel dyan, ha? Para mas mabilis ang ating video, sagot na yung ilalagay ko agad. Pero pwede nyo siyang i-divide sa inyong mga papel. So, 2 divided by 10 is equal to, ano yung sagot natin? 0.2. Okay, so 0.2 ang ating sagot. 0.2. So ngayon, sa percent naman, dahil ang decimal natin ang titingnan, si 0.2, ang gagawin natin is mag-move tayo ng dalawang decimal place value. Okay, kapag mag-move tayo dito kay 0.2, so for example, 0.2, mag-move tayo isa, dalawa. So maglagay tayo ng 0 dito. At nandito na ang decimal point. So ibig sabihin, sa percent is 20%. Ayan. Dito naman tayo sa pangalawang figure. Okay, so ilang shaded part meron tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat. So, 4 is to ilang equal parts? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8. 4 is to 8 ang ating ratio. Sa ating fraction, dahil 4 is to 8 sa ratio, so 4 over 8. So, sa decimal naman, ang gagawin natin si 4, i-divide natin kay 8. Ano yung sagot? 0.5. Okay? So, i-divide nyo siya sa inyong mga papel. So, ngayon sa percent, so si 0.5, i-move natin 1, 2. Dagdagan ng 0. Andito si decimal point. So, ang sagot, 50%. Okay? O, di ba ang dali lang? So, ngayon naman, ang gagawin natin, isasagutan natin itong questions 1 to 4. Okay, so if the fraction form is 4 over 10, what is its ratio form? Okay, so kung ang fraction form daw natin is 4 over 10, ano yung ratio form niya? Ang kanyang ratio form is 4 is to 10. Okay, so napakadali lang. Number 2. If the ratio is 6 is to 10, what is its percent form? Okay, so ratio ang given natin, 6 is to 10. And take note na kapag percent ang hinahanap, ang titingnan natin is fraction. So ngayon, si 6 is to 10, kapag gagawin natin fraction, magiging 6 over 10. So, si 6 is to 10, magiging 6 over 10. So, ibig sabihin, i-divide natin si 6 kay 10 para makuha natin ang percent form. Okay? So, 6 divided by 10. Okay? So, dagdag tayo ng 0, decimal point. 60 divided by 10 is equal to 6. 6 times 10 is equal to 60. So, 0. So, ibig sabihin, si 6 is to 10, ang kanyang decimal is 0.6, okay? So, 0.6. So, ang decimal niya is 0.6. So, ngayon, ang hinahanap natin is percent. So, ang gagawin natin sa ating decimal, kasi meron na tayong decimal, i-move natin ng dalawang place to the right, okay? So, 1, 2. So, nandito na yung decimal point natin, dagdagan natin ng 0. So, ibig sabihin, ang percent form ni 6 is to 10 is 60%. Okay? 60%. Number 3 naman, if the decimal is 0.50 o decimal naman yung given, what is its percent form? Okay, so decimal, ano ang kanyang percent form? Okay, so alam naman natin na kapag percent, i-move natin ng 2 decimal place to the right. So kapag i-move natin itong ating decimal point, 1, 2, so ang sagot natin is 50%.
Ayan. And last example, if the fraction form is 2/4, okay, so fraction form naman tayo, what is its decimal form? Okay, so fraction 2/4, so ibig sabihin, i-divide natin si 2 kay 4 para makuha natin ang decimal form. So 2 divided by 4, okay, magdagdag tayo ng 0. 20 divided by 4 is equal to 5. 5 times 4 is equal to 20. Subtract. 20 minus 20 is equal to 0. So, ibig sabihin, ang sagot natin is, ang 2/4, ang kanyang decimal form is 0.5. Okay, so ito na yung sagot natin. Ayan, o diba napakadali lang mag-visualize ng percent as fraction, decimal, and ratio. That's all for today's video, guys. Sana may natutunan kayo sa ating lesson. See you on our next lesson. Bye, guys!